Clyden, please, set aside your anger. I know, Richard, hindi siya magagalit kapag nasusunod ang kagustuhan niya. Ani ko, binasa niya ang kanyang ibabang labi at pumamewang. Pinatunog niya ang kanyang leeg bago bumaling sa akin. Magpapaalipin ka ganoon? Tanong niya sa akin. Umiling ako at bahagyang ngumiti. Hindi niya ako magagawang alilain. Magkukunwari ako pero hindi niya ako kayang paglaruan sa kanyang mga palad. Do you know what your relationship with that man is? At alam mo ba kung ano ka sa akin? Kung ano tayo? Hinding-hindi. Madali lang sabihin sa iyo kasi wala kang naaalala. Pero mahirap para sa akin, Bella. Halos pumutok ang kanyang ugat sa kanyang leeg. Napalunok ako ng ilang beses. Ang kanyang mga mata ay namumula na rin. Ngunit gayon pa man, sinusubukan niyang labanan ang sariling nararamdaman. You know nothing. Iling niya. Natigilan ako na lumandas ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagalit at nanghina nang matapos ang insidente sa ospital. Ano ba ako sa kanya at bakit siya lumuluha para sa akin? Punyal ang tumama sa aking puso nang makita siyang nahihirapan. You have no idea what I sacrificed just to find you. At ngayong kinukuha na kita pabalik pero ikaw itong ayaw bumitaw. Patuloy niya at umiling. I can't believe you. Clyden, this is just a plan. Base na din sa sinabi mong mahigpit na pruweba. Ani ko, pinipilit pa rin siya sa gusto kong mangyari. Ayaw kong magkaroon ng gulo sa pagitan nila ni Richard at ayaw ko ring maging kalaban niya ang buong Gozon. Masisira ang pangalan ni Clyden. Masisira din ang tiwara ni Mr. Leonard sa kanya. I can't handle this alone. Aniya at dali-daling lumabas. Pabagsak niyang isinara ang pintuan at naiwan ako doon sa loob. Bumagsak ang aking balikat sa dismaya. Richard is my husband at may papel kami na nagpapatunay na kasal kaming dalawa. But Clyden is way dominant than him. Sobra pa sa asawa kong magprotekta. Sa pakiramdam ko ay naging malalim ang pagsasama naming dalawa ni Clyden. Mas malalim kaysa kung paano kami nagkakilala ni Richard. Tila may ayaw siyang mawala ulit at hindi niya aaksayahin ang panahon para hindi ito makuha ulit. Napahawak ako sa aking puso nang maramdaman ang mabilis at malakas na pagpintig nito. Nakalimutan ko man siya, ang pakiramdam na mahalin siya ay hindi nakakalimutan ng pusong ito. Bumangon ako nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone sa aking tagiliran. Umupo ako at kinuha ito. Si Richard ang tumatawag. Hinintay ko itong matapos hanggang sumuko ng tuluyan ang tunog. I placed it over the bedside table after I turned it off. Nakaramdam ako ng uhaw kaya lumabas ako ng kwarto. Nasilayan ko naman si Clyden na may hawak-hawak na baso habang tumatambay sa balkonahe. Nakatukod ang kanyang dalawang siko sa railings habang tinatanaw ang maliwanag at tahimik na syudad. Humakbang ako palapit sa kanya. Sinalubong naman ako ng malamig na hangin ng Roma. Mag-jacket ka kung ayaw mong magkasakit. Ani ko, hindi siya kumibo pero batid kong narinig niya sinabi ko. Nanatili siya sa kanyang posisyon habang iniikot sa kanyang kamay ang champagne. Kinuha ko ang bote pero nang masaksihan niyang akma ko itong iinumin ay mabilis niya itong inilayo sa akin. This is bad for you. Tipid at malamig niyang sabi. Ngumiti na lamang ako at lumapit sa kanya. Alam mo Clyden, halos ng mga alaala ko ay tungkol sa iyo. Bigla kong wika. Kung paano tayo nagkakilala at iyong unang halik natin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo ako niligawan sa mga oras na iyon. I mean, tipikal na babae lang ako. Walang pinagkaiba sa mga nakilala mo. Patuloy kong kwento. Narinig ko ang kanyang pagngisi at saka siya muling nagsalin ng champagne. Kinuha ko ang bote pero na masaksihan niyang akma ko itong iinumin ay mabilis niya itong inilayo sa akin. This is bad for you. Tipid at malamig niyang sabi. Ngumiti na lamang ako at lumapit sa kanya. Alam mo Clyden, halos lahat ng mga alaala ko ay tungkol sa iyo. Bigla kong wika. Kung paano tayo nagkakilala at iyong unang halik natin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo ako niligawan sa mga oras na iyon. I mean, tipikal na babae lang ako. Walang pinagkaiba sa mga nakilala mo. Patuloy kong kwento. Narinig ko ang kanyang pagngisi at saka siya
muling nagsalin ng champagne. Typical? You sure? I dated girls with big boobs and butts nang hindi nalalaman ng pamilya ko. Sabi niya. Napatingin naman ako sa aking dibdib, saka ko ito'y tinago, pasimple, gamit ang aking mga braso. Iisa lang ang babaeng seneryoso ko at ang babaeng iyon ay hindi nagtataglay ng mga katangiang nabanggit ko. Patuloy niya. Her name must be Cindy. Sabi ko. Umiling siya at yumuko upang itago ang ngiti sa kanyang labi. Yeah, hindi siya umangal. Umihip ang malakas na hangin saka ako pumikit ng mariin. Bakit ba kailangan kong masaktan sa sinabi niya? Nanahimik ako at hindi na muling nagsalita. Kung mag-o-open up ako muli, sisiguraduhin kong hindi ako masasaktan sa magiging sagot niya. Are you here to comfort me? Tanong niya matapos lumagok. I love you. Bigla kong sabi at tumingin sa kanya. Napawi ang kanyang ngiti sa kanyang labi at tumuwid ng tayo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Humarap naman ako sa kanya. That's all I remember for now. Lumapit ako sa kanya at walang pagdadalawang isip na inangkin ang kanyang labi. Tumugon naman siya habang kunot na kunot ang noo. Naging malalim ang palayitan namin ng halik hanggang maramdaman ko na lang ang pagpasok namin ng bahay. Madilim ang paligid ng isara niya ang pintuan pero sapat na ang mga mumunting ilaw para makita ko si Clyden. Hinubad ko ang aking coat at inalis ang mga botones sa aking blouse. Hinayaan ko silang mahulog sa sahig. Napatingin naman si Clyden sa akin nang mapaghiwalay niya ang aming mga labi. You sure about this? Bulong niya. Tumango naman ako at ngumiti. Mga ilang segundo niya akong tiningnan, sinusuri ng mabuti ang aking mga mukha. Hanggang muli niyang inangkin ang aking labi at idiniin ang kanyang sarili sa akin. Mas mapangahas at mas nakakalulang halik. I came up with a plan pero hindi ko ito magagawa kung sasabihin ko kay Clyden. Kailangan ko lang mapatunayan na hindi mauuwi sa wala ang mga sakripisyo niya sa akin at hindi ako muling mawawala sa kanya. Pinaghalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Gusto kong itigil dahil kahit papaano ay naiisip ko si Richard ngunit hindi ko magawa. Marami akong kasalanan pero ito nga marahil ang pinakamatinding nagawa ko. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi natin magawa na maging mabuti sa mga asawa natin? Sa sitwasyon ko, dahil hindi ko ramdam na may asawa akong taong halos hindi ako magawang tulungan sa sakit ko. Hindi ko ramdam na mahal ako. Ngunit hindi ba dapat ay pinag-uusapan para walang mangyaring kataksilan? Paano kung ang isang tenga ay hindi handang makinig sa aking mga sasabihin? Gayunpaman, hindi ako mabuting halimbawa sa kahit na sino. Hindi naging mabuting halimbawa ang isang taong kayang pagtaksila ng isang asawa, mayroon man itong nagawang mabuti o wala. Kahit pasabihing nagmahal lang tayo ng iba sa maling panahon. Don't worry, this is not our first time. Aniya, para bang sinasabi niya na walang mangyayaring masama sa akin nung ginawa namin ito, pero nagulat pa rin ako sa kanyang ibinunyag. Magsasalita pa sana ako ngunit muli niya akong hinalikan sa labi. Kumpara kanina na halos hindi ako makahinga, ngayon ay mas marahan at mas banayad. Ikinawit niya ang likuran ng aking tuhod sa kanyang braso at itinaas ito. Hindi ka babalik kay Richard, sabi niya sa kabila ng maingay niyang labi habang ako'y pinapaulanan ng halik sa aking leeg at dibdib. Hindi ka babalik sa kanya, patuloy niya sa mapang-akit na tono. I won't, tugon ko kahit wala sa ulirat. Narinig ko ang kanyang pangngisi. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakipagtitigan sa kanyang nakakahalinang mga mata. I'm totally yours, Clyden, kahit anong mangyari. Wika ko at inilibot ang aking kamay sa kanyang balikat para mayakap siya. Nahinto ang kanyang paggalaw at kasabay noon ay ang maabot namin ang rurok ng kaligayahan. Tuluyang bumagsak ang katawan ni Clyden sa akin habang inaabot niya ang kanyang hininga. Niyakap niya ako ng mahigpit na parabang takot siyang tuluyan akong umalis sa bisig niya. Promise me that you will never leave me again. Marahang bulong niya sa akin tenga. Gumuhit ang ngiti sa akin labi at napahawak sa kanyang malambot na buhok. Hinding-hindi, Clyden. Ani ko. Umalis siya mula sa ibabaw at tumabi sa akin sa sofa. Itinaas niya ang bra ko at tinulungan niya akong suotin ito. Niyakap niya ako ng mahigpit
habang ginagawa kong unan ang kanyang braso. Namayani ang katahimikan, ilang sandali at wala akong ideya kung paano buksan ang panibagong usapin pagkatapos ng mangyayari sa amin. Sa makalawa, sagot niya. May pakiramdam ako na hindi lang dahil sa trabaho ang pupuntahan namin doon. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano ni Clyden, pero may tiwala ako sa kanya. Gusto ko din siyang tulungan sa mga plano niya sa akin, pero hindi niya ako papayagan. Clyden, kinuha ko ang kanyang atensyon. Napatingin naman siya sa akin matapos niyang tumabi sa akin at niyakap ako sa kanyang mga braso. Posibleng kasuhan ka ni Richard dahil sa pang-aagaw mo ng asawa. Maraming kapit ang pamilya niya dito sa Roma. Patuloy ko, base na rin sa sinabi niyang hindi niya ako hahayaang mapalapit kay Richard. Paano ako ilalayo ng isang taong wala naman akong relasyon sa kanya mula sa asawa ko? I mean, kung pribilehiyo lang ang pag-uusapan, mas papanigan si Richard kaysa kay Clyden. Please stop mentioning the demon's name. Matulog ka na, Bella. Aniya, napapikit ang mga mata ko. Huminga ako ng malalim at tumalikod sa kanya. Trust me. Hindi mo ililift ang fund, hindi ba? Tanong ko. Kapag binawi niya ito, madadamay sina Jody at Roxy, pati na rin si Miss Eileen. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanila dahil alam kong may pamilya silang binubuhay. Hindi, you're my only concern, sagot niya. Tumango na lamang ako. I wonder kung paano mo ako ilalayo sa sarili kong asawa. Wika ko, hindi siya nagsalita. Nang bumaling ako sa kanya ay nakita kong mahimbing na siyang natutulog habang nakanganga ng bahagi ang labi. Hoy babae, iyong rental payment mo, nag-due na. Anong binabalak mo? Otomatiko akong napatayo mula sa higaan ko nang marinig ang landlady sa labas ng pintuan. Mas maaga ako nagising kaysa sa alarm clock ko. Si Clyden sa aking tabi ay napadilat. Nakanganga pa ang kanyang labi mula sa mahimbing na tulog. Nang sinagot ko siya ay madalas na siyang natutulog dito sa loob ng apartment. Kahit masikip ang kwarto ko ay pilit na pinagkakasya ni Clyden ang kanyang sarili sa loob. Hindi ko kasi gustong pumunta sa pamamahay niya kasi ang turo sa akin ni Lola ay hindi maganda para sa isang dalaga na bumibisita sa bahay ng lalaki. Mapakaibigan man lang o kahit jowa. Mabilis akong tumayo at kinuha ang pitaka ko. Binigay ko kasi kay Lola nang umuwi ako ng probinsya para sa gamot niya. Madalas kasi siyang bisitahin ng paborito niyang apo ngayon, ang diabetes. Napangiti ako kay Imelda Papin. Este, aling papinta. Pagbukas ko ng pinto, nalilisik ang kanyang mga mata habang kagat-kagat ang sigarilyong hindi pa nasisindihan. Ang aga-aga niyo naman pong nagagalit. Masisira ang beauty rest natin dyan. Nakangiti kong wika. Beauty rest? Wrestlingin kita dyan eh. Iyong bayad mo nasaan na? Naiinip niyang sabi sabay lapit ng kanyang palad na nag-aabang ng pambayad. Kulang kasi ang pera ko. Kapag ibinigay ko sa kanyang natitirang pera sa pitaka ko, siguradong mag-aalmusal ako ng alikabok bukas. Ang alam ko, kapag natalo siya sa sugal nitong nakaraang araw at kailangan niya ng pangsugal ulit, dito lang siya naniningil. Ano kasi, madam? Walang ano-ano. Abat hindi libre ang tulugan mo, iha. Alam mo bang naiinip na ang asawa ko at wala kami pang hotel tapos nabitin sa ere ang kanyang sinasabi nang bumaling siya sa akin likuran. Napalingon din ako sa tinitingnan niya at nakita kong walang saplot pa itaas at naka-boxer short lang si Clyden. Naniningkit pa ang kanyang mga mata habang nakatukod ang kanyang isang kamay sa tagiliran ng pintuan. Biglang napangiti si Aling Papinta at napakurap-kurap pa ang kanyang mga mata na para bang nakakita ng anghel. Nakalimutan kong wala pala akong asawa. Banayad niyang sabi sabay ngiti. Ipapakilala ko ba si Clyden? Nagdadalawang isip ako at baka hindi na ako lubayan ni Aling Papinta. Makita lang si Clyden. Halata naman sa kanyang mukha na na-love at first sight siya sa nobyo ko. Sekreto akong napairap. Kahit anong gawin niya, wala siyang makukuha kay Clyden. Akin lang siya. How much is this whole goddamn place? I will buy it. Biglang sabi ni Clyden. Hinampas ko siya sa braso. Eh? Tanong ni Aling Papinta. No sell, no sell. Aniya habang kinukumpas ang kanyang kamay sa ere. Siniko niya ako para ipaliwanag kay Clyden ang nangyayari. Pwede nyo naman po tagalugin. Pinoy lang po yan.
Wika ko sa kanya. Nahihiya namang ngumiti si Aling Papinta at ikinawit kunyari ang buhok kahit wala namang hibla ang tumatabon sa kanyang mukha. Hindi ko'y binebenta. Kung gusto mo, ako na lang ang bilhin mo. Ani niya sa malanding tono. Halos mawalan ako ng balanse sa kanyang sinabi. Hindi ko kinaya ang birit ng matandang ito. Kapag ito nakarating sa asawa niya, baka pag-initan si Clyden sa lugar namin at mabubutas pa ang gulong ng sasakyan niya. Ayon sa mga nakakakilala sa asawa niya, siga iyon dito. Ngumisi si Clyden at umiling. Hindi ako bumibili ng gurang. Aniya, mas lalong lumakas ang paghampas ko ng kanyang braso. Napawi naman ang ngiti sa labi ni Aling Papinta at napalitan ng nag-uusok na ilong. Dahil doon ay tuluyan akong pinalis sa aking apartment dahil sa katarantaduhan ni Clyden, pero bago pa kami lumisi sa lugar ay walang pasubaling kinuha ni Aling Papinta ang pera mula kay Clyden at saka kami itinaboy paalis. Halos maubos sa mga luha sa mga mata ko sa mga oras na iyon dahil sa panghihinayang. Wala naman akong ginagawang masama para itaboy ako. Gusto kong murahin si Clyden pero hindi ko magawa dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya sa pambabayad niya ng renta. Alam mo ba kung bakit kita minahal? Biglang sabi ni Clyden habang red traffic light. Kasi di ako gurang. Sabi ko habang humihikbi. Bigla siyang tumawa ng malakas at napahampas pa sa manibela. Agad iyong umagaw ng atensyon ko at napatingin sa kanya. Nang kumalma ay napatingin lang siya sa akin habang nakangiti ang mga labi. Because you're different from any other woman I met. Sagot niya. Ang iba ay willing maghubad sa aking harapan makuha lang atensyon ko. Habang ikaw, marinig ko lang ang boses mo, ay gusto na kitang angkinin ng buo. You're sweet, caring, and humble. You're a total package bukod sa pagiging maganda. I'm glad na lahat ng mga lalaki na kilala sa iyo ay walang interes sa mga simpleng katulad mo. Wala akong kaagaw. Mahaba niyang paliwanag. Mas mahaba pa sa traffic ng Metro Manila. Inaalo mo lang ako para kainin ko ang footlong mo. Ani ko at napatingin sa tinake-out niyang pagkain. Hahanapan niya ako ng apartment. Iyon ang pangako niya sa akin ngayong araw. Ngumisi siya at umabante ng umusad ang traffic. Kung alam mo lang, ibang footlong ang gusto kong kainin mo. Aniya, natigilan ako at pinang-initan ng muka nang maalala ang mga gabi naming dalawa. Hindi ako inosente para hindi makuha ang gusto niyang iparating. Hinampas ko siya sa braso para saktan siya, ngunit tinawanan niya lang iyon. Nakarating kami sa isang condo unit. Medyo nangangamba ako nang makita ko ang presyo per month, pero ang sabi ni Clyden ay siya magbabayad nito. Hindi ko pa rin maiwasan na makonsensya at mag-alala. Nakakakonsensya dahil boyfriend ko mababayad na dapat ako dahil ako naman ang titira, at nag-aalala ako na baka sisingilin niya ako in the near future sa mga ginastos niya sa akin kapag nag-break kami. This is your new place. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin habang inaayos ko ang mga damit ko sa drawer. Kaya ka pinalis kasi may magandang opportunity na naghihintay sa iyo. Patuloy niya at ibinagsak ang sariling katawan sa kama. Hindi naman ako paaalisin kung hindi mo inaway yung landlady. Ani ko sa kanya. Narinig ko ang kanyang pagtawa. Tinatawanan niya ang nakakapagpabigat ng kalooban ko. Bumaling ako sa kanya matapos ng pag-aayos at umupo sa kama. Nagkatinginan kami ni Clyden hanggang sa bumangon siya at lumapit sa akin. Hindi ko gustong gumastos ka para sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Baka iwan mo ako. Ani at ngumiti. Umiling naman ako at kinapa ang kanyang pisngi. Wala akong nakikitang dahilan para iwan siya. Wala din akong maikukumpara dahil wala naman ako naging relasyon bukod sa kanya. Baliw na lang siguro ako kung iiwan ko siya. Napapikit ako nang unti-unting lumapit ang mukha ni Clyden sa akin. Kasabay ng paghawak niya sa aking baba ay ang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Noong gabing iyon, muli namin pinagsaluhan ng mainit na sandali sa kabila ng malamig na paligid. Mahimbing pang natutulog si Clyden nang bumangon ako at nag-ayos ng aking sarili. Batid kong gusto niya akong ilayo kay Richard at sa mga gozon. Naiintindihan ko iyon, pero hindi siya magtatagumpay kung hindi namin idadaan sa malinis na paraan. Dala-dala ang bag nang lisanin ko ang lugar nang hindi namamalaya ni Clyden. Masakit man para sa akin ang iwan siya,
Ito ang makakaya kong gawin para hindi siya masira sa mga gozon at ang tiwala sa kanya ni Mr. Leonard. Kailangan kong magpanggap na walang namamagitan sa amin ni Clyden para hindi masira ang tiwala ni Richard sa akin nang sa gayon ay makakuha ako ng ebidensya mula sa pamilya niya. Ebidensyang nagpapatunay na sila ang sila rin sa pagkawala ng memorya ko. Malamig na hangin na sumalubong sa akin na makarating ako sa tapat ng condo unit. Hindi ko alam kung dumating na sila pero kapag nakita niya ako sa loob, sigurado ako mapapanatag ang loob ni Richard. Kilala ko siya. Titiisin ko na lang siya katulad ng dati hanggang maisipan niyang sa kanya pa rin ang balik ko. Sapat na ang bilog na buwan para maging liwanag ko sa aking daan papasok ng kondo. Unti-unti kong hinanap ng mga mata ko ang postura ni Richard at hindi nga ako nagkakamali. Nandoon siya sa kama, mahimbing na natutulog habang may maletang nakalatag sa tabi niya. Sa palagay ko ay bagong dating lamang siya mula sa trabaho niya sa ibang lugar. Kinuha ko ito at inilapag sa sahig. Huminga ako ng malalim at tumabi sa kanya na para bang walang nangyari. Kampante akong hindi ako sasaktan ni Richard. Itinaas ko ang kumot at ipinikit ang aking mga mata. Nakakatawa dahil kanina lamang ay kasama ko si Clyden. Pero ngayon ay iba na ang katabi ko sa kama. Ito nga marahil ang pakiramdam kapag may tinatago kang kataksilan sa asawa mo. Napadilat ang mga mata ko sa gulat nang marinig ko siyang humahagulhol at kasabay noon ang pagsasalita niya habang tulog. "Magbabayad ka! Pinatay mo ang asawa ko!" Nakatitig lamang si Richard habang ako'y nagluluto na para bang hindi siya makapaniwalang nandito ako sa pamamahay niya. Nilagay ko ang pritong itlog sa plato at nilapag iyon sa harap niya. Pinatay ko ang coffee maker at nagsalin sa tasa para din sa kanya. Parang normal na buhay lang. Parang walang nangyari sa loob ng 8 buwan. "San ka natulog kagabi?" Tanong niya sa akin habang abala sa pagkain. "Sa pagkakatanda ko, wala ka dito nang dumating ako." Patuloy niya. "Di mo lang napansin." Ani ko at nakangiti. Tiningnan niya ako ng ilang segundo bago muling bumalik sa pagkain. Siya nga pala, mapapadalas ang pag-alis ko. Magtatayo ng bagong planta si Papa sa ibang lugar. Aniya, sinasabayan ng tunog ng kubyertos. Umupo ako sa kanyang harapan para sabayan siyang kumain. Hindi ako tumugon. "Ano nga palang panaginip mo kagabi?" Tanong ko. Hindi sinasagot ang katanungan niya. Baka sa kanyang mukha na inaalala niya pero sa huli ay kinailing niya lang ito at piniling kumain. "Di ko na matandaan." Aniya. Bumagsak ang aking balikat at kumain na lamang. Sariwa pa sa aking alaala kung ano ang sinabi niya. Ako ba ang tinutukoy niya? May mangyayari bang masama sa akin sa hinaharap? Kaya niya nasabi iyon? Maya-maya ay bigla siyang tumawa. Hindi ko halos malunok ang pagkain ko dahil sa malakas niyang hagikhik na halos bumalot sa buong condo unit. "Richard," marahan kong sambit. "Akala ko hindi ka nababalik." Aniya, lumuluha dahil sa pagtawa. Kumunot ang noo ko. Ang boss niya ay parang tumatawa pero ang kanyang mukha ay namumula na para bang umiiyak. Di ko siya maintindihan. "Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Nakatatak dyan sa isipan mo ang pangalan ko, Ivy." Patuloy niya. Ito nga marahil ang sinasabi ng papa niya na may sakit siya sa pag-iisip. Hindi ko pa ito napapansin dati. Bukod sa pagiging insecure niya sa kanyang sarili at galit kapag may umaangat sa kanya. Ngayon ay naging malubha. Mahigpit akong napahawak sa aking kutsara at tinidor at napatingin na lang sa kanya. Kailangan ko sumunod sa plano. Hindi ako pwedeng matakot. Dito sa kondo na to, marahil nakatago ang sekreto. Naisip ko na hindi nakabubuti sa akin na magtrabaho. "Good thought, Ivy." Biglang bulalas niya. Nakangiti ang kanyang labi habang nanlilisik ang mga mata. "Hindi din nakakabuti sa iyo si Clyden, Ivy. Mas lalo lang lalala ang sakit mo kapag hindi ka umuwi sa kanya." Patuloy niya. Pinilit kong umiti sa kabila ng panginginig ng aking kalamnan sa takot. Inayos niya ang kanyang necktie at inubos ang iniinom na kape. Hindi maalis ang tingin ko sa kanya sa biglaan niyang pag-iiba ng ugali. Tumayo siya at kinuha ang briefcase niya. "Are you quitting?" Tanong niya. Tumango naman ako. "Dito na lang ako, Richard. Naisip ko din na hindi magandang lumabas.
Muli niyang pinuto na sasabihin ko. Huwag muna, Ivy. Ani at humakbang palapit sa akin. Ikinawit niya ang hibla sa likod ng aking tenga. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Pero kakaiba ang ngiting iyon. I have a plan. Muli siyang humagikhik at saka niya ako hinawakan sa magkabilang braso. Magkakampi tayo, hindi ba? That Gonchenko is our enemy, Ivy. Hindi ka magre-resign. Tutulungan mo kung pabagsakin siya. Sisirain natin ang tiwala ni Papa sa kanya. Kapag nangyari iyon, kinumpas niya ang kanyang kamay sa ere na para bang nakikita na niya ang kanyang tagumpay. Magiging akin ang posisyon niya. Para siyang demonyo kung umisi. At kapag nabigo tayo? Tanong ko. Nagka-interes akong makinig sa sasabihin niya. Base sa pinapakita niyang reaksyon, mas nababahala ako para sa kalagayan ni Clyden. Hinawakan niya ang aking kamay. Hinimas ang aking palad. Nasa mga kamay mo ang kapalaran niya, Ivy. Aniya, papatayin natin siya. Napatingin ako sa aking phone. Tumatawag si Clyden. Ilang beses na siyang tumawag ngayong araw. Huminga ako ng malalim bago ito sinagot. Saan ka? Ano bang iniisip mo? Bungad ni Clyden sa kabilang linya. Nanatili akong kalmado habang nakatingin sa malaking bintana. Umuwi ako. Tipid kong tugon. Narinig ko ang kanyang frustrated na hininga. Alam ko ang pakiramdam na inaasahan mong nasa tabi pa ang kasama mo halos buong gabi pero hindi mo ito mahanap kinaumagahan. Nababaliw ka na ba? Ano bang ginagawa mo, Ivy? Bakit hindi mo ako magawang pagkatiwalaan? Tanong niya. May sumunod pa siyang sinabi pero nanatiling nakasarado ang aking mga tenga. Hindi ko siya pwedeng kausapin tungkol sa personal na bagay at baka mapaghalataan kami ni Richard. Kailangan ko siyang sanayin na wala ako sa tabi niya. Clyden, may sarili akong pag-iisip. Ani ko sa kanya. Kaya ko ang sarili ko. Ayaw ko lang magkaroon ng gulo sa pagitan mo at mga gozon. Patuloy ko. Narinig ko ang pagsuntok niya sa matigas na bagay na siyang dahilan ng malakas na tunog. Kung may traumatic brain injury ako na siyang dahilan ng pagkawala ng alaala ko sa kamay ng mga gozon, ano na lang ang sasapitin ni Clyden pag nalaman nilang may ginagawa kaming masama. Hanggang ngayon, mas iniisip mo pa din ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. Aniya sa mahinahong tono. Tumalikod ako at naupo sa kama. Kung alam niya lang na may pinaplanong masama si Richard sa kanya, mas lalong naging buo ang pasya kong pakunwaring kakampi kay Richard palarang hindi mapahamak si Clyden. I'm sorry, Clyden. Mula ngayon ay I'm going to refrain from having a personal talk with you. Wika ko. This is only I can do to help him nang hindi nasisira ang pangalan niya. Please, take care of yourself. Patuloy ko naman. May sasabihin pa sana siya pero agad kong pinatay ang tawag niya. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko kay Clyden ang tungkol sa plano ni Richard para sa kanya. Nalilito ang isipan ko at hindi ko alam ang gagawin. Sa mga plano ni Richard, papabagsakin niya si Clyden. Kapag nagtagumpay siya, masisira ang imahe ni Clyden dahil sa akin. Ngayon ay kunwari akong bumalik ng kondo para tulungan din si Clyden para sa makukuhang pruweba laban sa nangyari sa akin 8 months ago. Dahil hindi ko gustong ilayo niya ako mismo sa asawa ko na siyang magdudulot lamang ng pagsira ng pangalan niya at ng buhay niya. Either ways, mangyayari pa din at mangyayari ang kinatatakutan ko kapag sinunod ko si Richard para sa kagustuhan niya at sinunod ko si Clyden para ilayo ako kay Richard. Bisperas ng bagong taon ang ipagdiwang namin ni Clyden ang 2nd anniversary namin. Inaayos ko ang straps ng aking sleeveless bodycon dress habang inaayos ang cake na gawa sa prutas sa labas ng balkonahe. Hindi pa nakakarating si Clyden at malapit ng maghating gabi. Sasalubungin namin ang fireworks mula sa condo unit. Tinapos ko ang paghahanda ng ilapag ko ang mga bote ng wine sa tabi ng snackboard. May nakalatag ding mga petals sa sahig at may mga kandila din sa mga tabi nito. Sinadya kong patayin ang main light sa loob at iniwan lamang na nakabukas ang mga kahel na liwanag para magmukhang romantic. Mga ilang sandali pa ay tinawagan ko siya pero mga 3 beses kong ginawa ay hindi man lang niya sinagot ang tawag. Nasaan ka na ba? Pag-alala kong wika sa aking sarili. Napatingin ako sa wristwatch at nakitang magta3 minuto na lang
at mag-uuno na. Sa muli kong pagdial ng phone niya ay sa wakas, sinagot niya rin. Mabilis ko itong tinapat sa tenga ko at gumuhit ang ngiti sa aking labi sa sobrang excitement. Clyden, ano ba? Ngunit hindi natapos nang marinig ang ungol ng babae sa kabilang linya. Who's this? Tanong nito. Pilit niyang tinataasan ng boss niya sa kabila ng maingay na background. Punyal ang tumama sa aking puso, kasabay ng panginginig ng kalamnan ko. Clyden? Wika ko. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Tuluyan nang bumagsak sa sofa nang umagos ang aking luha. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya para saktan ako at sa pagkakatanda ko, okay naman kami nitong nakaraang araw. He's with his friends right now. May I know who's this? Ulit niyang tanong. Hindi ako nakapagtimpi at nilabas ko ang hinanakit sa kung sino man ang mapangahas na tumugon sa tawag ko kay Clyden. Gaano ba sila ka-close ng boyfriend ko at bakit hinahayaan siya ni Clyden na kausapin ako? Wala ka bang mga mata? Natural, naka-registered ang name ko sa contacts niya. Ba't hindi mo tingnan para masagot ang mga katanungan mo? Sunod-sunod kong sabi. Wait, may sasabihin pa sana siya na bigla ko itong ibinaba at tinapon sa sahig. Ngunit agad ako nagsisi kung bakit ko ginawa iyon nang makitang basag ang screen ng cellphone at nawala ng buhay. Naalala ko ang unang sakit na dulot ni Clyde noon sa akin nang makarating ako sa opisina. Napahawak ako sa aking ulo at napailing. Hindi lang memorya ang bumabalik, pati na rin ang sakit na naramdaman ko noon ay naalala ko din. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga alaala ko hanggang tuluyan akong makarating sa opisina at sinalubong ni Clyde na may nag-aalalang mukha. Sa sama ng loob ay tuluyan akong kumain ng mag-isa habang nilalabanan ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Naubos ko pa ang isang bote ng wine, saka ako nakaramdam ng kaunting antok. Pero hindi ako pwedeng tumagal dito. Ayaw kong tumagal sa lugar kung saan siya ang nag-provide. Nag-impake ako ng damit. Hindi ko ito maayos na natupi at basta-basta na lang nilagay sa maleta. Natuyo ang mga luha sa aking mga mata at hindi ko alam kung bakit ko pa rin pinupunasan ang aking pisngi. Pagbukas ko ng pintuan para makalabas ay tumambat sa akin si Clyden na nakasuot ng makapal na jacket. Hingal na hingal siya at pawis na pawis sa kabila ng malamig na panahon. I'm sorry, tapos na ang fireworks. Wika ko at napayuko. Napanghihinaan ako ng loob sa tuwing nakikita ko siya sa aking harapan. Para bang narurupok ako at kahit wala pa siyang ginagawa ay napipigil niya akong umalis. Napalunok siya nang bumaba ang paningin niya sa aking maleta. Sana hindi ka na umuwi. Nagpakasaya ka na lang sana sa babae mo. Total wala ka namang girlfriend na uuwian eh. Pahayag ko at tinulak siya sa braso. Hindi pa ako tuluyang nakakahakbang palapit ng pintuan ay naramdaman ko na ang paghawak niya sa aking braso. Napalingon ako sa kanya pero marahas ko ring binawi ang kamay ko. It's not what you think. Aniya, malinaw sa akin ang narinig ko. Hindi ako na-misdial ng ibang numero para magmukhang tanga na babae ang kumausap sa akin kanina. Hindi ako ganoon kabobo. Birthday ng pinsan kong si Joshua. Nagkasiyahan kami ng mga pinsan at kaibigan ko. Sorry love, sana sinama na lang kita. Sinungaling! Ani ko, pero mabilis niya rin kinuhang aking kamay at napatingin lamang sa akin. Naamoy ko sigarilyo at alak na kumapit sa kanyang jacket. Please, I can't lie to you. Aniya. Marahas kong binabawi ang kamay ko pero mas malakas siya. Hindi niya ito binibitawan. Ano bang problema mo? Bakit bigla-bigla ka nalang nagagalit? Tanong niya. Nakatikom ang aking bibig sa lahat ng sasabihin. Dapat alam niya kung bakit ako umiiyak. Dapat pinaliwanag niya kung sino ang kasama niya kahit hindi ko tinatanong. Girlfriend niya ako at responsibilidad niyang malaman ko ang totoo. Napahiyaw na lang ako nang bigla niya akong kinarga sa kanyang mga bisig na para bang bagong kasal. Binuksan niya ang pintuan ng kwarto kung saan kami madalas na natutulog. Sa kanya ako ibinagsak sa kama. Ano ba? Bulyaw ko. Pero mabilis niya akong kinulong sa kanyang braso at inipit sa headboard ang dalawang kamay ko para hindi ako makawala. Hindi ba't sabi ko, kapag may problema tayo dapat natin pinag-uusapan? Kapag tinanong ko kung bakit,
Sasabihin mo naman sa akin na rason. Hindi yung inuhulaan ko kung anong nilalaman ng isipan mo. Aniya at itinaas ang aking baba gamit ang kanyang hintuturo para magtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ako psychic. Miss Javier, hindi ko nababasa ang nilalaman ng isipan mo. Patuloy niya. Hindi naman ako nakapagsalita. Yumuko ako at nawala ng ganang makipag-usap sa kanya. Nasa party ako kasama ko ang mga kaibigan at pinsan ko. Hindi ko iyon itatago sa iyo. Kung iyon ang kinaiinisan mo sa ngayon. Aniya. Sino? Hindi ko halos matuloy ang sasabihin ko. Sino? Ang boses kanina sa phone nang tinawagan kita. Nilakasan ko ang loob ko at sa wakas, ang gumagambala sa isipan ko ay nailabas ko na din. Napatingin ako sa kanya at saka kumunot ang noo dahil sa pagtataka. Binitiwan niya ako upang kunin ang phone niya sa bulsa. Nagtipa siya para tingnan kung sino ang tinutukoy ko sumagot kanina sa phone niya. Nakakailang tawag ako pero ang huling tawag ay boses ng babae na sumagot. Sa tingin mo, anong mararamdaman ko sa mga oras na iyon? Para akong tangang kahihintay sa iyo dito, Clyden. Nakakailang missed calls na ako pero nalaman ko mismo sa bibig mo na nagkakasiyahan kayo ng mga pinsan at kaibigan mo? Hindi na ako nakapagpigil at nilabas ko na ang sama ng loob ko. Napatingin na lamang siya sa akin. Wala siyang sinasabi. Nanatiling nakatitig ang mga nangungusap na mga mata sa akin. Mga ilang sandali pa'y nasulyapan ko ang pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking pisngi gamit ang kanyang mainit na palad. Tapos, hindi mo pa nalalaman ang buong kwento ay aalis ka na? Iiwan mo na ako nang hindi hinihingi ang paliwanag ko? Tanong niya. Napakagat naman ako ng aking ibabang labi dahil sa guilt na aking nararamdaman. I was hurt. My girlfriend left without me knowing the reason why. Aniya at arteng napahawak sa kanyang puso sabay busangot ng mukha niya. Napangiti siya pagkatapos at kinurot ang aking pisngi. Paano tayo sasayanian kung hindi tayo nagkakaintindihan? That was my cousin Zasha Gutchenko. She borrowed my phone at saktong tumawag ka kaya siya na ang sumagot. Sagot niya sa tanong ko. At sorry, dahil hindi agad ako nakarating at pinaghintay kita sa wala. Patuloy niya sabay sa likop ng kanyang kamay sa aking kamay. That was an unexpected birthday party. Hindi ko alam na magtatagal ako doon. Aren't you lying? Tanong ko. Kinuha niya ang aking phone at tinawagan ng Zasha na tinutukoy niya. Nang sinagot ito sa kabilang linya ay ni-loudspeaker niya ito. Zasha, are you the one who answered my girlfriend's call? Tanong ni Clyden. Girlfriend mo pala ang brat na yun? Sinungitan ako. Ani naman ang kabilang linya. Hindi pa ito natatapos kaka-explain nang biglang pinatay ni Clyden saka binagsak ang phone sa kama. See? Tanong niya at ngumiti. Trust me always, Bella. Wala sa bokabularyo ko ang saktan ka. I also trust you. Kaya huwag mo akong iiwan na hindi sinasabi ang dahilan. At kapag may problema tayo, huwag nating paglihiman ng bawat isa. Patuloy niya. Bumagsak ang aking balikat at tuluyang kumalma ang aking kalooban. Muli niya akong kinarga palabas ng kwarto, papuntang balkonahe kung saan ako naghihintay sa kanya kanina. Hindi naman ako baldado para kargahin mo pa. Ani ko. Ngumisi siya at umiling. Gusto kong kinakarga ang mahal ko ng ganito. Aniya, let me do this to you every day. Pinang-initan ako ng mukha sa kanya ako binaba sa sofa. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang kahon na naglalaman ng sparkler. Sayang, hindi ako umabot ng fireworks. Aniya at sinindihan ng isang stick. Pwede namang ganito, hindi ba? Why are you crying? Tanong ni Clyden. Nakabalik ako sa wisyo nang marinig ang kanyang boses. Agad akong napahawak sa aking pisngi upang kumpirmahin kung tunay nga bang lumuluha ako. Lumapit siya sa akin at isinara ang pintuan sa aking likuran bago pinunasan ang aking luha gamit ang kanyang hinlalaki. Akala ko hindi ka na magpapakita ulit. Aniya, pareho sila ng sinabi ni Richard kaninang umaga kung hindi ako nagkakamali. Tama, hindi ko man siya lubos na naalala. Ramdam ko sa puso ko na siya lang ang tanging tao magpapagkatiwalaan ko. Nangako kaming pareho noon. Bakit? At anong nangyari ngayon? May nangyari bang? Panimula ko.
Hinintay niya naman na matapos ko ang aking sasabihin. Pakiramdam ko, noon ay masaya ako sa piling ni Clyden. Ngayon lang ako naging emosyonal nang lumayo ako sa taong nakakapagpasaya sa akin. Iniwan ba kita noon nang hindi mo nalalaman ang dahilan? Tanong ko sa kanya. Napatitig lamang siya sa akin bago tumango. Last night, tipid niyang tugon. Alam kong maririnig ko ito sa kanya. Alam ko din na dismaya siya sa biglaan kong pag-alis sa tabi niya. Guilt filled me. Winasa ko ang tiwala niya sa akin. I'm all ears. Sabihin mo sa akin kung bakit mo nagawa iyon. Umiling naman ako. Sana makinig ka rin sa akin. This is for you. For the both of us. Kailangan kitang iwasan para hindi mawasak ang tiwala sa iyo ng mga gozon at board. Let's stay low-key, Clyden. Hanggang maalala ko ang lahat. Alaala ko ang tanging pruweba sa kung ano nangyari noon. Paliwanag ko at tumakbang palapit sa aking pintuan. No! Humarap ako sa kanya at umiling. Kumunot ang kanyang noo at bakas doon ang irita. Alam kong naiirita siya dahil sa katigasan ng ulo ko pero hindi niya mababago ang aking isipan. Practice what you preach, Clyden. Gusto mong pagkatiwalaan kita. Sana ganoon ka din sa akin. Hindi naman siya nakapagsalita at napatingin na lamang sa akin na walang reaksyon sa mukha. Ayaw mo akong mawala, hindi ba? Do me a favor. Ani ko, mga ilang sandaling namayani ang katahimikan. Mahal ko siya at ayaw kong mapahamak siya sa kamay ni Richard. What are you planning to do then? Tanong niya. May plano si Richard na paalisin ka sa posisyon mo at kapag hindi siya nagtagumpay? Panimula ko at napatingin sa kanyang swivel chair. Babalik na rin niya kung sino ang salari ng fraud na nangyayari sa loob ng kumpanya. Ang sisi ay mapupunta lahat kay Clyden. Papatayin ka niya para walang haharang sa kasiyahan niya. Buong akala ko'y mabibigla siya sa sasabihin ko. Nagulat ako nang marinig ang pagngisi niya at pagtago ng labi niya sa likuran ng kanyang labi. Is he digging his own grave? Nangungutya niyang tanong. Hindi niya ako kilala. Bahagya akong binuksan ang pintuan ng aking opisina para marinig ang pinag-uusapan ni Clyden at ni Miss Eileen. Kitang-kita ko naman ang malamig na mukha ni Miss Eileen na para bang hindi niya nagugustuhan ang sinasabi ni Clyden. Ipapirate kita. You will go back to the Philippines and work as a head auditor in my company. Doble ang sasahudin mo kaysa magtitiis ka rito. Ani Clyden. Nakakalukip-kip siya habang ang kanyang paa ay nakadekwatro. Judy and Roxy accepted my offer. Ikaw na lang hinihintay ko. Narinig ko ang panghinga ng malalim ni Miss Eileen. Tinitimbang niya kung dapat ba niyang tanggapin ang offer ni Clyden o hindi na. Narinig ko sa mga usapan dito na matagal nang nagtatrabaho si Miss Eileen sa Italia para suportahan ang anak niya na nag-aaral sa Pilipinas. Kung ako ang tatanungin, tatanggapin ko para lang makasama ko ang pamilya ko. Hindi ako makakauwi in case malaman ng lahat na tinutulungan ko si Richard. Aniya sa tonong nag-aalala. Leave it to me. Isang tao lang ang dapat managot. Tugon naman ni Clyden. Nilalaro niya ang kanyang ibabang labi gamit ang kanyang mga daliri. Huminga ako ng malalim at sinara ang pintuan. Inayos ko ang mga dokumentong nagpapatunay ng mga inefficient balance sheet management ng primary records bago ni-revise ito ng auditor. Ako ang kinakabahan sa gagawin niyang pamba-blackmail kay Richard. Hindi niya sasabihin ang buong detalye ng fraud na ginawa niya sa company kung walang mangyayari sa posisyon niya at lalong-lalo na sa akin. Sinecure niya ang 3 sangkot at pinapauwi. Bibigyan niya ng trabaho sa Gotchenko Group of Companies na nakabase sa Pilipinas kung saan ako nagtrabaho bilang sekretarya niya bago ako napunta dito sa Roma. Kung may ideya lang sana si Richard tungkol sa kung sino ang nagbayad ng mga utang niya gamit ang sariling pera, di sana ay magkakaroon pa ng pag-asang kumalma ang kanyang kalooban at magkaayos sila ni Clyden. Minungkahi ko din ito kay Clyden noon pero hindi siya pumayag. Hindi sila magkakaayos ni Richard kahit na kailan. Kung palihim siyang sasaksakin ng asawa ko mula sa likuran, gayon din ang gagawin niya. Lumabas ng tuluyan si Miss Eileen. Sinundan ko na lamang siya ng tingin hanggang tuluyang maisara ang pintuan.
Muli akong bumaling kay Clyden na binabasa ang nakasaad sa papeles na dinala ko sa kanya. Salamat at kinonsidera mo sila. Biktima lang naman ang tatlong iyon. Ani ko at huminga ng malalim. Kung hindi dahil sa'yo. Ani at umangat ang paningin sa akin. I need Miss Eileen's potential, though. Hindi siya nararapat sa kumpanya na ito. Ani ni Clyden na para bang hindi siya ang CEO ng Fame. Anong gagawin mo pagkatapos ng lahat ng ito? Tanong ko sa kanya. Gusto ko ring tanungin ang aking sarili kung ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap kapag nakulong si Richard o kung magkahiwalay man kami. Muling umangat ang paningin ni Clyden sa akin at sa pagkakataong iyon ay tumagal ng ilang segundo ang paningin niya. Binaba niya ang papel at ngumuso. Babalik ng Pilipinas. Aniya, wala ba siyang balak na ipagpatuloy ang pagiging CEO sa Fame? Hindi ko alam kung posibleng i-manage ang trabaho niya sa ibang lugar. Umiwas ako ng tingin at niligpit ang 2 tasa na ginamit nila kanina ni Miss Eileen. May iwan ba ako dito? Ang maisip na babalik si Clyden at hindi na kami magkakasama ay nakakapanghina para sa akin. Wala din akong ideya kung sakaling bumalik ang alaala ko. Siguro sasama din ako sa iyo. Bibisitahin ko ang lola ko. Ani ko sa kanya. Nilapag ko sa tray ang tasa na sumulyap ako sa kanya dahil sa kanyang biglang pananahimik. Nakatingin lamang siya sa akin at nakaawang ang bibig na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula sa akin. Nilagay niya sa tapat ng kanyang bibig ang kanyang kamay at tumikim. Kumusta na kaya siya? Tanong ko sa aking sarili at bumaling sa bintana upang tingnan ang maliwalas na kalangitan. Nakatingin din ba si Lola sa langit sa gawing tinitingnan ko? Pwede mo ba akong tulungan para makausap siya? Sigurado ako nag-aalala yun sa akin. 8 months na rin akong hindi kami nagkakausap. Patuloy ko. Sa aking naaalala, siya ang bumuhay sa akin ng parehong namatay ang aking mga magulang dahil sa aksidente noong bata pa lang ako. Naramdaman ko ang kamay ni Clyden sa bewang na siyang nakapag-agaw sa aking atensyon. Nabuhol ang mga dila ko sa susunod na sasabihin nang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at dinampian ng malalim na halik ang aking labi. Ni hindi ko namalayan na tumayo siya dahil sa pag-iisip ko tungkol kay Lola. Napahawak ako sa kanyang batok at gumanti ng halikan hanggang sa tuluyan niya akong dinala sa kanyang langit. Don't think too much. Masama sa kalagayan mo. Bulong niya sa aking tenga at muling inangkin ang aking mga labi. Clyden, wag dito. Baka may makakita. Hindi siya umimik. Ayaw kong mahimatay ka na naman dahil sa pag-iisip tungkol sa nakaraan mo. Sa kilalang hotel na kung saan may underground casino sa loob nito, tumungo si Clyden kasama si Jack. May daladala siyang itim na suitcase at ang baril naman ay nakatago sa loob ng kanyang coat. Kapag pumupunta siya kasama si Clyden, hindi pwedeng wala siyang laman na sandata. Magaling si Jack sa hand-to-hand combat. Parati niyang kasama si Clyden mag-ensayo magmula noong nakapagtapos sila ng kolehiyo. Pero mas natitiyak siyang maayos ang kalagayan ni Clyden kapag may armas siyang dala bilang isang tipikal na bodyguard at right hand. Kabilin-bilinan sa akin ng mami mo noon na isumbong ka kung may ginawa kang kabulustugan. Isusumbong na ba kita? Tanong sa kanya ni Jack habang naglalakad sila sa hallway. Ngumising naman si Clyden sa kanya. Manahimik ka. Tipid niyang ani. Huminga na lamang ng malalim si Jack at umiling. Bumukas ang pintuan at pumasok silang dalawa. Ang mga panauhin na halatang mayayaman ay napatingin sa kanilang direksyon. Mas lalong tumahimik ang kapaligiran at nahinto ang tunog ng mga money chip sa malawak na mesa. Itinaas ni Clyden ang kanyang sombrero at tumingin sa direksyon ni Richard. Natigilan naman si Richard at hindi makapaniwalang napatingin sa dalawa. Naninigas ang kanyang kamay habang nakahawak sa kanyang money chip. Inilapag ni Jack ang suitcase sa mesa nang umupo si Clyden sa tapat niya. Nanginginig ang mga kamay ni Richard nang makita ang presensya ni Clyden sa iisang silid kung saan siya madalas nagpapalipas ng oras. Hindi niya akalain na may makakaalam ng sekreto niya. Naglatag ang isang ginoo ng money chip sa harap ni Clyden kaya siya napatingin dito. Umangat ang paningin niya kay Richard na nakatingin sa kawalan.
Ngumisi si Clyden nang makita ang reaksyon nito. Let's play? Ang betting pool ay tumataginting na $200,000 habang nagdi-distribute ng baraha ang dealer. Napatingin si Richard sa mga bundle na pera ng katabi ng mga money chips sa gawin ni Clyden. Napahinga siya ng malalim at nag-focus na lang sa dalawang card na hawak. May $10 million siya sa kanyang bulsa habang si Richard ay $3 million naman. Si Clyden ay tumingin sa gawin ni Richard at nilaro ang ibabang labi niya habang nakadikwato ang upo. Hindi lang mga Italyano ang mga kalaban. Madalas sa mga kalaban niya sa laro ay mga Amerikano at Chinese. Ang hawak ni Clyden ay 7 at 4 of tiles. Si Jack sa kanyang tabi ay tahimik lang na nanonood. Ang nakabukas na baraha ay 4 at 7, hearts, 9 clubs. Tuloy-tuloy ang pag-check ng mga kalaban at gayon din naman si Richard hanggang naging full house ang mga nakalatag na baraha. Lumiwanag ang mukha ni Richard sa pag-asang mananalo siya. Nanliit ang mga mata ni Jack dahil ito ang unang pagkakataon na makita niya ang kanyang boss na naglalaro ng baraha. Hindi niya alam na marunong pala itong maglaro. Siguro ay inubos nito ang buong gabi pag-aralan lang ang poker. Pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pera. Mapurol na wika ni Jack. I have billions. Tipid naman at tugon ni Clyden sa kanya. Raise 80,000. Ani Clyden at kumisi. Umangat naman ang dulo ng labi ni Richard. Batid niyang sinusubok ng Ginoo ang kanyang pasensya. Call! Ani naman ni Richard. Ngumiti naman ang dealer na lumuluwa na ang dalawang boobs habang may bunyag ang nanalo. Si Clyden. Marahas na tinapon ni Richard sa malawak na mesa ang kanyang baraha at muling shuffle ng baraha ng dealer. Inayos ni Clyden ang kanyang mga money chip at inipit nito sa mesa ang dalawang barahang nakuha. Umigting ang panga ni Richard nang may naisip na plano. Kapag may nakakita kay Clyden na pumasok dito, ay magiging laman lamang siya ng usapin sa kumpanya. Hindi naisip ni Richard na nanganganib din ng kalagayan niya dahil CEO mismo ang nakaalam ng sekreto niya. Sana hindi galing sa nako ang pera, biglang sabi ni Richard habang inaayos ang kanyang money chips sa mesa. Napatingin ang mga kalaban sa kanya nang hindi nito maintindihan ang kanyang sinabi. Umangat naman ang paningin ni Clyden sa kanya. Halatang siya ang pinapatamaan dahil siya lang naman ang nakakaintindi ng Tagalog maliban kay Jack sa lugar na iyon. Hindi nangangalahati ang perang dala ko ngayon sa personal savings ko, sagot niya. And why do I have to steal? I have plenty of gold, Richard. Nangungutya niya ang pagpapatuloy. Umikot naman ang mata ni Jack at napapaypay sa sarili dahil sa kayabangan ng amo. Kakaangat lang ng mga Gutchenko mula sa pagkakalubog nito 7 years ago. Hindi niya gustong maulit pa ito pero malaki naman ang tiwala niya kay Clyden kahit na nangangamba siya dahil baka maadik ito sa larong poker. Tumataginting na $4 million ang betting pool. Ngumuso si Clyden habang sinisilip ang dalawang baraha sa kanyang mesa. What game is this? Ani ng isang Chinese at umiling nang magkaroon ng 3 baraha na wala sa kanyang hawak. Tumawa naman ang dealer sa kanyang sinabi at napailing na lamang. Si Clyden ay nag-iisip ng malalim sa kanyang gagawin. Si Richard ay nakanguso at mukhang confident sa kanyang gagawin. Raise 800,000. Ani ni Richard at matalim na bumaling kay Clyden habang umingisi. Binasa ni Jack ang kanyang ibabang labi. Baka hindi na siya makakauwi ng Pilipinas kapag nagpatuloy pa si Clyden. Mga ilang oras na silang naroon sa casino hotel, ngunit ang sinabi ni Clyden ay sandali lamang siya. Magpapaangat lang siya ng salapi sa bulsa. Call! Ani ni Clyden, ngunit seryoso ang mga mata nito habang nakikipagtagisan ng titig kay Richard. Pumikit ng mariin si Jack. Ang larong ito ay paswertehan lamang. Walang kasiguraduhan kung mananalo o hindi. Tumalikod siya dahil ayaw niyang makita ang magiging resulta sa laban nilang dalawa ni Richard. 5 of spades at A of tiles ang nasa kamay ni Clyden. Ang barahang ibinunyag ay 4 of cubes, 2 7 of spade at cubes, 3 of cubes, 2 of hearts. Napaangat ang labi ni Clyden nang manalo siya dahil sa straight ang kanyang baraha. So lucky!
Nakangiting puri sa kanya ng Amerikano. Napawi ang ngisi sa labi ni Richard at problemadong napatingin na lamang sa kawalan. Si Jack naman ay hindi makapaniwalang bumaling muli sa amo. "Are you cheating?" bulong ni Jack sa kanya. "Huh? In a best of luck of game?" Tanong ni Clyden sa kanya. Hindi maalis ang ngiti sa labi. Hindi matanggap ni Richard ang sinapit, ngunit ayaw niyang magpatalo kay Clyden. Kahit sa larong ito ay ayaw niyang matalo. Muling nag-shuffle ng baraha ang dealer. May nag-raise ng 1 million sa laro, kaya walang nagawa si Clyden kung hindi ang mag-call. Ang dalawang Chinese ay nag-fold at napailing na lamang sa dismaya. Si Richard ay seryosong napatingin sa kanyang dalawang baraha na inipit niya sa kanyang mga daliri sa mesa upang itago. Matalim namang tumingin si Clyden sa kanya. Hindi siya tatayo sa kanyang upuan hanggat hindi umaalis si Richard. Ayos lang sa kanya kahit hindi siya manalo, basta't hindi rin mananalo si Richard. Pumalakpak ang madla nang mapanalo ulit iyon ni Clyden. Ang kanyang barahang hawak ay 2 of Tails at King of Spades. Ang 5 baraha sa mesa ay 2 of Hearts, King of Cubes, Queen of Hearts, 3 of Spades at 4 of Spades. 2 pair ang naging resulta. Uuwi siya mamaya na triple ang perang dala. Si Jack ay isa din sa mga pumapalakpak. Nawala ang kaba niya sa kanyang puso. "Maglalaro ka pa ba ulit?" bulong ni Jack sa kanya. Bumaling naman si Clyden sa kanya at ngumisi. "It depends." Tipid nitong sabi at bumaling sa gawin ni Richard na ngayon ay mas lalong umiitim ang ibabang mata. "Look at him. Siguro naman ay magiging aral ang larong ito sa kanya. Hindi niya ako matatalo. Huwag na siyang maglakas loob na hamunin ako. Ako lang ang may karapatan na hamunin siya." Patuloy nito. Panay bati ng mga bilyonaryo at veterans sugal kay Clyden paglabas niya ng underground casino. Naging kilala siya sa maikling panahon dahil sa kanyang sunod-sunod na panalo. May iba pang negosyante ang niyaya siyang kumain kasama ang single nitong anak. "Sorry, I'm married." Nakangiting tugon ni Clyden dito. Dismayado namang napatango ang Ginoo at kumuha na lang ng calling card para ibigay sa kanya. Tinanggap naman ito ni Jack at itinago. Sanay na siyang makipagsalamuha sa mga taong katulad nila. Mataas ang tingin nila sa kanya dahil marami siyang pera. Kapag wala naman ay parang tingin sa kanya ay basura. Naranasan niya iyon noong nagsisimula pa lamang siya. Napatigil silang dalawa nang makita sa labi si Richard. Bumaling si Richard sa kanya ngunit taliwas sa reaksyon ng mukha nito ang ngiting mukha ni Clyden. Halatang hindi nagustuhan ang presensya nito sa laro. "What are you up to?" tanong ni Richard sa kanya. Nanggagalaiti sa galit. Inilagay ni Clyden ang kanyang dalawang kamay sa bulsa at ngumisi. "What? I'm just having fun." Tugon naman ni Clyden. Sa tuwing makikita niya ang mukha ni Clyden na ngumingiti ay hindi niya maiwasan na mainis. "Nice game, Richard." Patuloy nito at mas lalong ngumiti. Binasa ni Richard ang kanyang ibabang labi at sarkastikong ngumiti. "You're having fun? Masaya ka ba sa tuwing nakikita ako natatalo?" Tanong ni Richard sa kanya. Tumaas naman ang isang kilay ni Clyden. Hindi niya akalain na maglalabas ito ng hinaing sa kanya. Kung sa bagay, nagawa nga ng Ginoong suntukin siya mismo sa opisina nito. Isang palatandaan na wala siyang respeto kahit sa mga taong nakakaangat sa kanya. "Kung ano man ang pakay mo sa akin, sa asawa ko, tandaan mo Clyden, hinding-hindi ka mananalo." Patuloy ni Richard. "Richard!" Wika ni Clyden at tumakbang palapit kay Richard palabulungan ito. "Binabawi ko lang ang inagaw mo sa akin." Sinundo ako ni Clyden sa tapat ng kondo. Naging madali sa akin na makaalis dahil wala naman si Richard sa kondo. Hindi ko alam kung saan siya namamalagi at 3 araw na siyang hindi umuwi. "Magkatabi ba kayo ni Richard sa kama?" Biglang tanong ni Clyden habang abala sa pagmamaneho patungong Verona. Nakakailang tawag na siya sa mga kasama niya roon at mukhang hinahanap na, kaya binilisan niya lalo ang pagtakbo ng kanyang sasakyan. Hindi na lately." Sabi ko. "Sleep in the extra room. Kung hindi ka lang whiskey sa utak mo, hindi kita papayagan tumira sa kanya." Kunot noong aniya. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi, pero hindi na ako nagtanong pa kung ano ang ibig sabihin niya. Alam ko namang nag-aalala siya sa kalagayan ko.
Pero ayon sa plano, kailangan naming tumahimik tungkol sa relasyon namin para hindi masira ang plano naming dalawa. Naging magaan ang loob ko dahil makakasama ko si Clyden sa malayong lugar. Magkakaroon ako ng tsansang makaalala pa ng gusto at makasama siya sa mahabang oras na walang inaalala. Nakarating kami ng hotel, makalipas ang 3 oras na biyahe. Agad kaming sinalubong ng mga investors at mga lalaki na may mataas na ranggo sa Fame. Kinuha ni Clyden ang bag ko at siya mismo ang nagdala nito. "Welcome to Verona, Clyden." Napalingon kami pareho nang marinig ang boses ng pamilyar na lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang magtama ang mga mata naming dalawa ni Richard. Kasama niya pati ang kanyang papa. Nangangahulugan itong ngumiti sa akin. Sa isang iglap, napawi ang saya na nararamdaman ko. Halos hindi ko mailunok ang kinakain ko dahil sa tensyon na namumuo kina Clyden at Richard. Kitang-kita ko kung paano sila magtagisan ng titig habang nasa dining area. Ang mga Fame officials at some investors naman, pati ang ama ni Richard ay masayang nagkukwentuhan. Katabi ko si Richard sa mesa, habang kaharap ko naman si Clyden. Panahihiwa ko sa tinapay sa aking plato, pero hindi ko ito tuluyang sinusubo. Napaka-romantic pa naman ang ambience ng hotel. Sa ika-5 palapag ang aming mga silid. Unfortunately, kasama ko si Richard sa isang kwarto dahil mag-asawa kami. "Thank you." Nakangiting pasasalamat ni Clyden sa waitress nang nilagyan ng soup ang kanyang bowl. Namula naman ang pisngi ng waitress bago ito lumapit sa katabing matanda ni Clyden para lagyan din ng sopas ang bowl nito. Napalingon ako kay Richard at doon lamang ako nagkalakas loob na magsalita. "Wala kang sinabi na darating ka." Wika ko sa kanya. Tumaas naman ang kanyang 2 kilay bago bumaling sa akin.